Hi guys, it's me. Ang ibabahagi ko po sa video ko ngayon is tungkol pa rin sa anxiety. Maraming nagtatanong kung mayroon bang gumagaling sa anxiety attack. I just want to be honest. Gusto ko lang pong magpakatotoo kasi I was diagnosed back in 2016 ng PTSD, suicidal thoughts, panic disorder po. So yung trinit sa akin is yung PTSD and suicidal and then yung disorder po. Pero yung panic attack, hindi po yan nawawala. Kumbaga, human mechanism po yan sa atin sa pagiging isang tao. Kasi kapag wala tayo niyan, hindi tayo makukumpleto sa ating pang-araw-araw. Kasi yung anxiety or panic attack, kumbaga connection na yan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Like for example, nagkakaroon ka ng anxiety, pagiging anxious, nasa peligro ka. So yung anxiety at yung or panic attack na nararamdaman mo, binibigyan ka nito ng kumbaga kapag ikaw ay nasa panganib na kailangan mong gumawa ng paraan para mailigtas mo yung sarili mo sa peligro. Yun ang purpose ng anxiety. Kasi, kumbaga, back to the ages ng panahong yun, ang mga tao is kailangan nilang i-survive yung kanilang sarili sa mga wild animal. You have to protect yourself to survive your daily life. Yun ang mga tao before. Yun ang may nagkakaroon ng tawag nito ng anxiety or panic attack. Pero ngayon, sa mga henerasyon ngayon is, hindi na tayo nasa panahong noon. Kumbaga, yung mga nararamdaman natin is, kumbaga, let's say, mental. Nasa mental natin. Hindi nasa physical. Hindi yung mga nakikita natin, kundi yung utak natin is nag-recreate ng isang isang bagay na hindi naman nag-exist, hindi naman exist. So, kumbaga pinapaniwala tayo ng ating utak. I know it's difficult to understand, lalo na pag hindi po kayo familiar about mental health. So, ako as a person na na-diagnose ako and na-treat yung aking PTSD, suicidal thoughts and disorder po. Kaya sinasabi ko po na wala pong gumagaling kasi hindi naman po sakit yung anxiety or panic attack. Ang sakit dito is yung disorder. Yun po yung kailangan matreat. Kasi pag hindi po yan matreat yung disorder, papasok po yan sa depression. And then pag pumasok yan ng depression, papasok yan sa suicidal thoughts. So kailangan talaga sa disorder pa lang is matreat mo na yung anxiety mo. So of course, a lot of people na kapag nakaka-recover sila, sinasabi nila na, gumaling na ako kasi hindi na siya umatake, ilang months na nakakaraan or ilang years, how many years. Kasi may mga ganun na ilang years na hindi umaatake yung yung anxiety or panic attack mo. Kasi nga, walang may nakakapatrigger. Pero kapag may magpatrigger nito, lalabas yan. At yung mga nakulong sa inner peace mo, sa loob-looban mo is parang lang yan, kumbaga parang naimbak sa loob. And then kapag mag-trigger yan, doon lalabas lahat-lahat ng mga physical symptoms like palpitation, panginginig, feeling like na para kang linalagnat, dizziness, pagtaas ng blood pressure, pangangalay ng batok, pangangalay ng kamay, basta marami pang iba na mga nararanasan ng mga tao. Kasi nga, kumbaga naimbak doon sa looban ng inner peace mo, sa pagiging tao mo sa loob-loob mo. Kasi hindi po yan nakikita, kusa po yung na lumalabas kapag nagkakaroon ng trigger.
So, sinasabi mo sa sarili mo ba, akala ko gumaling na ako. Pero hindi pala. So, magkakaroon ka ng disappointed. So, that's why I'm always honest sa isang social media, sa isang Facebook page na about, may mga anxiety, depression, stress. Sinasabi ko talaga sa kanila na wala pong may gumagaling sa anxiety attack. Kung ang inyong main purpose po is to dissolve everything about your anxiety or panic attack, imposible po. Kasi mechanism po yan sa ating pagiging isang tao. Yan po yung kumukumpleto sa atin sa pagiging isang tao. Kung yun ang purpose mo na mawala yung anxiety attack mo, hindi na po kumpleto yung pagiging isang tao mo. So, hindi ka na magiging motivated. Kasi ano pa ang magpapabigay sa'yo ng takot pag magpapabigay sa iyo ng motivation to push your dreams, kung ano yung mga gusto mong makamtan sa buhay, kasi nga wala ka nang nararamdamang takot, wala ka nang nararamdamang anxious. So yun po ang purpose ng anxiety attack or panic attack sa atin. So I was just like honest to one guy sa Facebook page. Sabi ko sa kanya, okay, let's say hindi na umaatake yung anxiety attack mo. Ilang months, years, or mga nagdaan. And then suddenly, boom, umatake muli ang anxiety attack mo. And then yung naramdaman mo is you disappointed. Kasi nga, feeling mo na hindi na umaatake kasi gumaling ka na. Yun ang pinaniniwalaan mo. Yun ang belief mo sa sarili mo na gumaling ka na, pero hindi pala. So, yung paniniwala mo is kumbaga babahiran ng disappointed. So, yung disappointed naman, syempre, huhugutin ka noon pababa. So, babalik ka na naman sa dati. So, sabi ko, kasi akala mo ay gumaling ka na sa anxiety attack mo. Meaning, gumaling, hindi ka na inaatake ng anxiety attack kahit sobrang stress ka na sa buhay. That is true. Kasi you know what? Yung anxiety, nag-trigger lang yan kapag too much stress ka talaga. Kasi, kung too much stress ka, syempre hindi ka na nakakatulog. Wala ka ng pahinga, sapat na pahinga. Tapos yung physically and psychologically and emotionally exhausted ka. So, syempre kapag exhausted yung katawan mo, hindi ka na makakatulog ng maganda kasi nga maraming pumapasok na mga negative thoughts na sa isipan mo. So, of course ako guys, nagiging honest lang ako para hindi po kayo matrap sa isang disappointed. Maging disappointment kayo. Kasi yung disappointment, yun ang huhulog ninyo sa patibong. So, ganun ang anxiety attack. Ganun ang anxiety attack. Pinapaasa ka na okay ka na. Kahit ilang years nang nakalipas, hindi siya umaatake. Pero pag umatake yan, sobra. Kasi nga yung disappointed. Naging disappointed ka kasi akala mo na gumaling. So, may isang tao na siya. For me, okay na. Wala naman akong, I'm not taking serious to this person. So, imbis na, like or heart or whatsoever, yung kanyang ginamit na emoji is yung tawa ba, nakakatawa, parang nakakainsulto. So sabi niya sa akin, parang ang better ng comment na to. Sabi ko, hindi po yan better. Kasi yan po yung totoo. I'm just being honest here. Hindi ko sinasabi sa aking sarili na gumaling ako sa aking panic attack. Na-treat yung disorder ko, but yung panic attack, nope. Yung panic attack, nandito pa rin sa akin. Kasi, like what I said, human mechanism yan. Nakakonect na talaga yan sa atin, pagiging isang tao. Kinukumpleto ng panic attack or anxiety or stress yung pagiging isang tao natin. Pag walang tatlong yan, hindi tayo kumpleto. And then, sabi ko sa kanya, mas better pa nga yung emoji mo. Kasi anong nakakatawa sa sinabi ko. So, some other people, hindi mo talaga sila ma-please, Kasi sinasabi nila na gumaling na sila, but the truth, hindi talaga sila gumaling.
yung mga pinapaniwala natin, hindi natin alam, doon pala, kumbaga, doon pala hahantong sa sa hindi maganda. So, it's better to be honest, maging honest ka sa iyong sarili kasi yung pagiging honest, yun ang daan sa recovery mo. Ako, I am very honest to myself. Never kong tinago yung aking mental health issue sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa asawa ko. Unang naka-discover sa mental issue ko is yung asawa ko talaga. But he never hesitate to find and help, Kaya nga hindi nagtagal yung aking PTSD and then suicidal thoughts and panic disorder. Nagpa-psychiatrist ako and 2 weeks hindi ako rinisetahan ng doktor ng antidepressant pills kasi yung psychiatrist ko, he wants it not walang involved na medication kasi if it's still possible na maano pa siya ng without medication, why not? So pero hindi siya hindi siya nag-work. So kailangan talaga na mag-under medication ako and then under therapy. So of course, combine medication and therapy is really best. Kaya nga yung iba sinasabi na ang mental issue daw is para sa mga mayayaman lang, hindi para sa mga mahihirap. But that is not true. Kasi mahirap ka man, mayaman ka, kahit ano ka pang nilalang, kahit hayop nga, mayroon din nakakaranas din sila ng pagiging anxious, pagkakaroon ng stress, pagkakaroon ng panic attack. Tayo pa nga ng mga tao, di ba? So, like what I always said, kailangan mo talaga na magpa-check ka talaga sa psychiatrist at mahirap lalo na pag first time mo na matamaan ng ganitong mental health. Mental health is not so easy kumpara sa mga physical na nararamdaman natin. Treat yung isang sugat na nakikita compare sa sugat na hindi nakikita at lalo na kung nasa loob natin ito. Kasi ang isang tao kapag may depression, kapag nagkakaroon ng problema sa mental health, hindi mo yun makikita. Yes, they can smile, na nakikipag-joke sila, pero hindi ibig sabihin na okay sila. They can say that they're okay, but the truth, they are not okay. Pag nakita mo yung kanilang saloob-loobin, I think and probably you will be shocked. So, yes, sa taong sa Facebook page, I'm just being honest na walang gumagaling sa mental health issue. They can natitreat po siya na to continue your daily life, to continue your purpose, but anxiety, stress, and panic attack, it is really a human mechanism talaga yan. Hindi natin yan mawawala sa atin sa pagiging isang tao. Kasi, kumbaga, since na pinanganak tayo dito sa mundo, nakakonekta na talaga yan. Hindi mo yan matatanggal sa iyong sarili, sa iyong pagiging isang tao. Kasi hindi ka magiging kompleto kung wala ka nito.